Ayan po mga guys, idudugtong ko na po yung nangyari sa anak ko na kinikwento ko po sa aking kanina. Na ano po, nung tapos na po operahan, nilagay na po siya sa recovery mga guys. At natulog po siya ng kalahating araw. Tapos bigla po may dumating naman sa amin na na bisita kasi titingnan yung anak ko. Isa po niyang bayaw ng mister ko na sire. Pumunta po at tinatanong, Ate Lina, nasaan na si Mel? Sabi ko, nandoon, nagre-recover. Sabi ko, ganun. Tapos, yun po mga guys. Alam mo, nung pumasok siya at kinakausap niya ang doktor, sabi niya, Ate Lina, wala na po yung anak nyo. Sabi niya sa akin. Alam mo ba, para akong dinaganan ng langit nung sinabi sa akin ni Re, wala na daw ang anak ko. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko nga ganun. Hindi pa nga siya nagigising. Hindi pa sigurado, sabi ng doktor, na makakaligtas siya dyan sa kanyang operasyon, sabi niya ganun. Kasi hindi pa po siya nagigising, sabi niya ganun. Di yun po ang nangyari para kaming nag-anuhan na hindi namin alam. Tawag agad ako sa asawa ko na ganyan-ganyan ang nangyari. Baka mawala yung anak si Mel, ganun. Hanggang sa nangyari mga guys, nung lumabas na si Re at umalis na, pinaharurot na yung kanyang motor at pauwi na siya. Bigla akong tinawag ng doktor ng mga doon. Igamino. Akala ko nalagutan na po ng hininga anak ko. Yun po nangyari. Takbo ako doon. Ako ang nangunguna lagi sa takbuhan doon sa recovery. Sabi ko, bakit po? Tawag po kayo ng anak nyo. Ha? Sabi ko sa'yo, parang lumiwanag yung paningin ko na hindi ko maintindihan sa nangyari. Kasi po, nanadalangin ko hanggat nandoon po ako nagbabantay sa labas ng emergency. Panalangin ako ng panalangin mga guys. Na ganun, para ako nasiraan ng bait talaga. Yung nangyari. Hanggang sa, sabi ko, Diyos ko po, sabi ko nga ganun pa. Sa Panginoon, salamat po sa inyo. Pagpasok ko sa kwarto, ako ang nakita ng anak ko. Alam mo kung ano sinabi ng anak ko? Parang, alam mo, mapapaluha ka dun sa nangyari. Sabi ng anak ko, Ma, sabi ang ganun. Sino ang kasama mo dyan? Sabi sa akin. Ay, nandiyan ang asawa mo. Sabi ko nga ganun. Huwag ka magsalita. Sabi ko nga ganun sa kanya. Pahinga ka lang. Ayan na, okay na ako ma, sabi niya ganun. Talagang binigyan siya talaga ng pagkakataon na mabuhay pa ng Panginoon mga guys. Iyon po yung sinasabi ko na pag hindi pa tayo tanggap sa atin pupuntahan, babalik tayo sa lupa. Iyon po nangyari. Kasi wala na po siya kumatos na po siya hindi na po nagigising. Na po, yung tunog na lang po ng kanyang oxygen ang naririnig ko. Yung tubo nga nakakabit sa kanya, yun po ang naririnig ko, parang hilik na malakas. Yun po ang naririnig ko sa kanya. Sabi ko sa iyo guys, sabi ng doktor, palakpak tayo nay. Naghimala ang anak nyo. Napakatapang ng anak nyo. Sabi ganun. Hindi namin akalain ganyan ang mata mo niya. Sabi ang ganun. Talagang nagpasalamat din ang doktor. Talaga. Salamat na. Manalangin kayo at nabuhay siya. Sabi ganun po. Yun. Di yun po nangyari. Tapos po, yung paglabas ko, nagsisigaw ako sa labas doon sa anak ko. Ang dami mga pasyente guys, sa sobrang tuwa ko. Silvia, Lani, boy si Mel. Sabi ko nga ganun. Kung anong gagawin natin, pasalamat tayo. Sabi ko nga ganun. Kung ano nang ginawa ko hanggang sa natuwa talaga yung kaya. Alam mo yung anak ko na yun, na bunso. Mahal na mga kapatid niya yan. Kasi pangalawang buhay na niya yan. Sabi ko, lagi yan nagkakasakit kaya. Yan lang ang masasabi ko. Kaya minsan sasabihin ng mga anak ko, andyan na naman ang paborito mo. Sabi ko kasi ayoko po na may mangyayari sa anak kong masama. Mga anak ko, lahat sila ganun. Sabi ko hindi ko matatanggap. Baka mauna pa ako. Lalo na itong kalagayan ko ngayon. Pag may nababalitaan ako ng mga hindi magaganda. Sigurado baka mauna pa ako mga guys. Ganun lang po. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon at ito kami. Nagtagumpay po. Salamat po. Ayan po nangyari. Hanggang ngayon, nakakapaghanap buhay ho siya. Maganda po ang katawan niya. Nagkaanak pa siya. May 3 na po yung anak niya. Ayan. Kaya sobra akong talagang natuwa talaga. Ayan po nangyari mga guys. Kaya isipin mo naman,
magbe-birthday na yung anak niyang bunso sa 19. Pupuntahan ko yan. Kapag sinabi ng anak ko, Mama, pupunta kayo, darating kayo ha. Sabi ko, darating ako kahit anong mangyari. Sabi ko ang ganun, sige, pupuntahan kita diyan. Kasi kahit magbayad ako ng isang araw sa driver ng 1,000, at gagawin ko yun para makarating lang ako sa kanya. Ayan. Kasi isipin mo, 2 pinagsabay birthday para sa babae pa. 3 anak niyang Maria. Puro babae, 3 po. Oh. Diba mga guys? Napakaganda ng ng Panginoon, bigay ng buhay natin. Kasi hindi mo naman akalain sa 8 saksak ng anak ko, hindi mo akalain na mabubuhay siya kasi talaga lang po na tinulungan lang po siya. May bumulong lang daw sa kanya. Bumangon ka. Yun lang ang kinikwento niya. Hanggang sa siguro pinagpahinga lang siya ng 3 oras doon sa recovery at binigyan na siya ng sariling kwarto. Alam mo guys, sa sobrang tuwa namin, ang dami niyang swero. Siguro 7 ang swero niya nga nakasabit sa kanya nung inilipat siya sa kwarto niya. Totoo po yan. Sabi ko, ingat-ingat ka. Wag po na hanggang dinahandahan. Alam mo, gustong-gusto niya kumain na kung ano-anong gusto niyang kainin, mga guys, hanggang sa wag ka muna kakain yan. Pag gumaling ka na, ibibigay namin sa iyo kung anong gusto mong kainin. Totoo yun. Nung lumabas siya sa ospital, sabi ko, wag mo lang bibiglain. Kailangan. Ganun. Kasi, hindi mo basta-basta yan kasi siyempre may tama yung mga organ mo. Sabi ko ang ganun. Kakain ka pag lahat ibibigay namin sa iyo kung anong gusto mong kainin. Para ka lang. Okay, thank you. Bye-bye. Yun hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat at magandang hapon. Okay, bye-bye.